1 natin dito is reset. Switch number 2 is yung hold. Tapos itong push button is yung load. So, testingin muna natin. So, reset. So, nag-reset. Tapos hold. So, yan. Nag-hold yung ating count. Tapos, load. So, yun. Nag-load yung ating input. So, ayun. Gawin na natin. So, sabay-sabay dapat yung tatlo. So, yan. Mapapansin nyo, nag-reset siya. So, yung may highest authority sa tatlo is yung reset. Pero, sino yung sumunod? So, alam na natin yung number 1 is si reset. So, paano pag nagsabay naman si load tsaka si hold? So, tingnan ulit natin yung ating example. So, dahil ito is nag-reset. So, active pa rin yung reset. So, 0 pa rin to. So, dito, count siya. So, 1. Dito, ito, nagsabay na yung load tsaka yung hold. So, ano yung magiging output? Ito yung input 9. So, ano ba yung magiging output dito? 1 or 9? So, pagsabayin natin ngayon yung hold tsaka yung load. So, ayun no, nag-load siya. So, bali, ang may second highest authority sa tatlo is yung load. So, testing ulit natin, baka is tsamba lang. So, activate muna natin yung reset muna natin. Tapos, activate natin yung hold. So, pindutin natin yung, so, naka-activate na yung hold. Pindutin natin ngayon yung load. So, yun. Yung load pa rin yung nasusunod. So, ayun lang naman yung about sa priority of events. So, number 1 is si reset, siya yung masusunod. So, number 2 is si load. So, panghuli is si hold. So, tapusin na lang natin itong ating example dito. So, 9 yung magiging output natin dito. So, next pulse is, so, magiging 0 ulit yung 9. Tapos, ito may load. Yung ating input is 6. So, magiging 6 to. Next pulse, so, count 7. Tapos, hold 7 pa rin. Reset, so 0. So, naka-hold pa rin. So, 0. So, yun lang muna sa ngayon. So, next is i-explain ko naman kung paano ko to ginawa.